ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم kayo. حنيفا. Okay. So, saan po ang lugar saan po ang lugar niyo, sister? Naririnig niyo po ako, sister? Naririnig niyo po ako? Okay. Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin amma ba'd. Una sa lahat ay idalangin po natin sa Panginoon naway kayo ay kanyang ingatan sa lahat ng mga masasama. Ganon din idalangin po natin sa Panginoon na kanyang pagkalooban ng maraming kabutihan ng ating maikling oras ngayon. Ang usapan po natin ay ito po ay tungkol sa paghahanap sa ano po ang matatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili. So, una, ang ating masasabi ay ang taong ang ating masasabi na taong siya po ay pinagpala o siya po ay nagtagumpay. Siya po yung taong wasto ang kaniyang pamamaraan. Siya po ang taong wasto ang kaniyang pamamaraan. Dahil naman sa ating pagkakaalam na nagpapalit-palit sa atin ang tatlong kalagayan. Ang unang kalagayan, minsan tayo po ay napapaloob po tayo sa kalagayan na tayo ay binibiyayaan o nakakatanggap o pinagkakalooban ng maraming kabutihan. Pangalawang kalagayan na tayo ay sinusubukan. Halimbawa, tayo po ay nakakaramdam ng mga uring karamdaman o di kaya tayo po ay nahihirapan sa ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw at iba pang mga pagsubok. Pangatlong kalagayan ay yung tayo po ay nagkakamali. Tayo po ay nagkakamali. So ang taong matatawag po natin na siya po ay nagtagumpay ng totoong pagtatagumpay kahit sa isa sa tatlong nabanggit po natin ay siya po ay matawid. Ibig po sabihin na matawid ay wasto ang kaniyang pamamaraan. Halimbawa, sa kalagayan na siya po ay nakakatanggap ng mga biyaya o mga kabutihan, wasto ang kaniyang pakikitungo sa ganitong kalagayan. O di kaya kapag siya ay sinusubukan ng mga uring pagsubok, ganun din siya ay wasto. Tama ang kanyang pakikitungo sa ganitong kalagayan. Ganon din kapag siya ay nagkakamali, ay wasto ang kanyang pakikitungo sa ganitong kalagayan.
So, ang ganitong klaseng tao na kahit saan sa tatlong kalagayan na ito ay siya ay magiging wasto, siya po yung taong matatawag na nagtagumpay ng totoong pagtatagumpay. So, hanggang kailan hindi magiging wasto ang pakikitungo natin sa isa sa tatlong mga bagay na ating nabanggit, hanggat hindi natin maunawaan kung sino po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha. Sino po ang tagapaglikha? Sino po ang karapat-dapat magiging Panginoon? Ibig po sabihin, hindi tayo magiging wasto sa pakikitungo natin sa tatlong kalagayan na atin nabanggit hanggat hindi natin maunawaan kung sino ang karapat-dapat magiging Panginoon. Dahil po sa isa sa mga katangian ng sino man ang karapat-dapat magiging Panginoon ay siya po ang lumikha sa lahat ng mga linikha. Siya ang pangalawa, siya ang taga-kontrolado sa lahat ng mga pangyayari. Pangatlo, siya ang nagbibigay ng lahat. Pang-apat, siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang tagabawi ng buhay. Kabilang po doon siya ang taga nagmamay-ari sa lahat ng mga bagay. Ito po ang mga katangian sa sinuman ng karapat-dapat magiging Panginoon. Kapag naunawaan po natin o nahanap natin o natagpuan natin ang mga ganitong katangian sa isang karapat-dapat magiging Panginoon, magiging matuwid ang maibibigay niya sa atin o maibubungan niya sa atin ay tayo po ay magiging wasto o magiging matuwid sa pakikitungo natin sa kahit saan sa tatlong kalagayan na ipagkakaloob sa atin. Katulad ng ating nabanggit kanina. Halimbawa, kung tayo ay sa kalagayan na tayo po ay binibiyayaan o pinagkakalooban ng mga kabutihan, paano po tayo magiging wasto sa pakikitungo sa ganitong kalagayan? Magiging wasto po tayo sa pakikitungo natin sa ganitong kalagayan sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil po sa tayo ay naniniwala na kasama sa mga katangian ng sino man ang karapat-dapat magiging Panginoon ay sa Kanya manggagaling ang lahat. Kung mayroon tayong natatanggap na isang biyaya o isang kabutihan, walang pinagmulan ng biyaya na ito, kabutihan na ito maliban lang sa Panginoon. Ito ay nabanggit sa banal na Quran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Walang isang biyaya na ito po ay pinagkaloob sa inyo, maliban lang sa ito ay manggagaling sa Panginoon Allah. So kapag ang tao na siya, ganito ang kanyang pakikitungo sa ganitong kalagayan na siya po ay binibigyan o pinagkakalooban ng biyaya, siya po ay nagpapasalamat, wasto at matuwid ang kanyang pakikitungo. Halimbawa, pangalawa, kapag tayo ay nasa pangalawang kalagayan, tayo po ay sinusubukan. Tayo po ay nakakaramdam ng mga uring karamdaman. Ilayo po tayo ng Panginoon sa mga ganitong pangyayari. O halimbawa, kung tayo ay nakakaramdam
ng mga uring karamdaman o tayo po ay nagkakaproblema, paano po tayo magiging wasto sa ganitong klaseng kalagayan o katayuan? Magiging wasto po tayo sa ganitong katayuan sa pamamagitan ng pagtitimpi o pagtitiis. Bakit po tayo nagtitiis? Bakit po tayo nagtitimpi? Dahil sa ating pagkakaalam o pagkakaunawa na nangyayari ang mga ganitong pangyayari, tayo po ay nagkakasakit, tayo po ay nagkakaproblema dahil sa ito po ay lahat ay nanggagaling sa Panginoon. Hindi naman magaganap, kailanman hindi magaganap ang ganitong pangyayari kung ito ay walang pahintulot ng Panginoon. Dahil sa lahat ng mga pangyayari na nagaganap dito sa pitong palapag na kalangitan o pitong palapag na kalupaan, ito ay kailanman hindi magaganap maliban lang sa ito. Ang Panginoon siya ay nagbibigay ng pahintulot. Magkakasakit. Hindi magkakasakit ang isang tao kung hindi magbibigay ng pahintulot ang Panginoon. Hindi magkakaproblema ang isang tao kung hindi magbibigay ng pahintulot ang Panginoon. Ang ibig po sabihin, lahat ng mga pangyayari na nagaganap dito sa mundong ibabaw, nagaganap ito dahil sa pahintulot ng Panginoon. Dahil sa ating pagkakaalam na lahat ng mga pangyayari, ito po ay naganap dahil sa pahintulot ng Panginoon, tayo po ay magtitiis. Tayo po ay magtitimpi dahil sa ito po ang wastong pamamaraan, ito po ang tamang pamamaraan sa pakikitungo sa ganitong kalagayan, klaseng kalagayan. So papasa po tayo doon. Tayo ay matatawag na pumasa sa ganitong kalagayan. Pangatlo, kapag tayo ay nasa kalagayan na tayo po ay nagkakamali, likas sa atin ang pagkakamali. So, walang isa man sa atin na hindi nagkakamali. Kung tayo ay nagkakamali, paano po tayo magiging wasto sa pakikitungo natin sa ganitong kalagayan na tayo po ay nagkakamali? Magiging wasto po tayo sa ganitong kalagayan na tayo po ay nagkakamali sa pamamagitan ng paghihingi ng patawad ng Panginoon. Dahil sa tayo po ay nagkakamali, dahil sa ang Panginoon, isa sa kanyang mga pinag-utos sa atin na tayo po kapag tayo ay magkakamali, ay humingi po tayo sa kanya ng patawad at tayo po ay magbabalik loob sa kanya. So tingnan natin, dahil sa pagkakaunawa po natin sa Panginoon, ay magiging wasto po tayo sa kahit saan sa tatlong kalagayan ng ating nabanggit na ito po ay nagpapalit-palit sa atin. Hindi mawawala ang ating buhay sa tatlong kalagayan na ito. Minsan tayo ay binibiyayaan ng mga kabutihan o mga biyaya. Pangalawa, minsan ay tayo po ay sinusubukan. Pangatlo, minsan naman tayo ay nagkakamali. So dahil sa ito ang nagpapalit-palit sa atin na mga katayuan o kalagayan, hindi tayo magiging wasto sa pakikitungo po natin sa tatlong kalagayan na ito hanggat hindi natin maunawaan kung sino ang karapat-dapat magiging Panginoon. Ang paghahanap sa sino po ang karapat-dapat magiging Panginoon ay para po hindi tayo mahirapan, ay isang ayon po natin ito sa anuman pinaniwalaan ng ibang linika. Dahil sa tayo po ay isa kabilang sa mga linika ng Panginoon. Marami ang mga linika, pero kasama po tayo sa mga linika ng Panginoon. So, ang ibang linika
ano man ang kanilang pinaniwalaan na karapat-dapat magiging Panginoon, dapat po natin ito paniwalaan. So pakinggan po natin ano po ang pinaniwalaan ng ibang linika na karapat-dapat magiging Panginoon. Hindi, yung mga ibang linika, hindi katulad natin ng mga tao. Ano po ang nabanggit sa banal na Quran? Ito ay nabanggit sa banal na Quran na sinabi ng Panginoon, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi was samsu wal qamaru wal nujumu was sajaru wad dawabu wa kathirun minan nasi wa kathirun haqq alayhi al'adab. Sa madaling kahulugan, sinabi ng Panginoon, hindi mo ba nalaman o Muhammad na katiyakan ang Panginoon Allah, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Siya ay nagpapatira pa sa kanya ang lahat ng nilalaman o nakatira sa 7 kalangitan at 7 kalupaan. Was-shams, ganun din nagpapatira pa sa kanya ang araw, wal qamar at ang buwan, wan nujum at mga bituin, wasyajar at ang mga bundok, wal jibal, wal dawab at mga hayop, wa kathiru minan nas, at ganun din nagpapatira pa sa kanya ang ilan sa mga karamihan sa mga tao, wa kathirun haqqa alayhi al'adab, at ang karamihan naman sa mga tao ay ang nararapat po sa kanila ay ang parusa ng Panginoon. Tingnan po natin, ano po ang kanilang pinapaniwalaan na Panginoon? Siya yung Panginoon na kanilang tinawag na Allah. So kung ganito ang pinaniwalaan ng ibang linika, dapat ganon din sumang-ayon po tayo sa kanilang pinaniwalaan. Paniwalaan po natin na ang karapat-dapat magiging Panginoon ay ang Allah. Kapag pinaniwalaan po natin na ang karapat-dapat magiging Panginoon ay ang tawag sa Kanya ay ang Allah, tayo po ay Kanyang linika na mayroon siyang layunin. At iyong ginawa niyang layunin sa kanyang paglikha sa atin, yun din ang ating masasabi na daanan papunta sa tunay nating tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Pakinggan po natin ano po ang kanyang sinabi. Sinabi niya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko linika ang mga engkanto at mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung sinabi niyang pagsamba sa Kanya, ito po ang Kanyang layunin sa Kanyang paglikha sa atin. At iyong pagsamba sa Kanya ay napakaraming klase, napakaraming uri. Hindi lang isang klase, hindi lang isang uri ang pagsamba sa Kanya. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay sa pamamagitan ng ating pagsasalita. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay sa pamamagitan ng ating pag-uugali. At lahat ng mga uring pagsamba na ito pong lahat ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Kaya ang taong gusto niyang tumahak sa daanan papunta sa kanyang tunay na tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay, ang nararapat po sa kanya ay isuko niya ang kanyang sarili sa anumang ginawa ng Panginoon na layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Walang ginawa ng Panginoon na layunin ng kanyang paglikha sa atin maliban lang sa ang pagsamba sa kanya. At yung pagsamba sa Kanya, lahat ng mga uring pagsamba sa Kanya, itong lahat ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Kaya masasabi po natin na lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam,
Itong lahat ay mga uring pagsamba sa Panginoon. Ang ibig po sabihin, lahat ng mga nilalaman ng reliyon ng Islam, itong lahat ay kinalulugdan ng Panginoon. Dahil kung ang mga gawain na ito ay kinalulugdan ng Panginoon, sino man ang gumawa sa mga ganitong gawain, ganon din malulugod sa Kanya ang Panginoon. Kapag nalugod sa atin ang Panginoon, ito ay nakapagbigay ng kahulugan na tayo po ay nasa wastong pamamaraan, na tayo po ay nasa wastong landas, tayo po ay nasa tamang pamamaraan. Ito po ay nakakapagbigay ng kahulugan na tayo po ay tayo po ang matatawag na nagtagumpay ng totoong pagtatagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Ngayon, kung nais po natin isuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam at ano po ang tamang pamamaraan. Ito po ay sa pamamagitan ng pagsasaksi. Ito po ay sa pamamagitan ng pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay ay ang pagbibigkas o paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi sapat na naniwala ang ating mga puso tapos hindi natin ito bibigkasin. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan. Kaya kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, tayo po ay nakapasok sa relihiyon ng Islam, tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay matatawag na isinuko po natin ang ating sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin, at tayo ay matatawag na alipin na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. At ang alipin na nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, siya po ay pinaghandaan ng Panginoon na sobrang napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito na ipagkakaloob sa kanya ng Panginoon ay buburahin o ipagpapatawad sa kanya ng Panginoon ang lahat ng nagawa niyang pagkakasala. Kahit sabihin po natin noon ay napuno niya na pagkakasala ang mundo na ito dahil siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, sa kanyang Panginoon. Buburahin ng Panginoon ang lahat ng nagawa niyang pagkakasala. Hindi lang sa buburahin, kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Napakahalaga ang simpleng gawain na ito ay dahil sa ito ay napakahalaga at tayo po ay naniniwala na hindi natin hawak ang ating mga buhay, hindi po tayo makakasigurado kung tayo po ay aabot sa mga susunod na mga araw o mga buwan. Kung mayroon naman tayo na unawaan na isang bagay na napakahalaga, huwag natin ito palampasin, huwag natin ito nararapat po sa atin samantalahin. Huwag natin ito ipagpadamot sa ating mga sarili. Yung tinatawag na pagsasaksi o pagyakap sa relihiyon ng Islam dahil sa ito ang daanan sa tunay na tagumpay ng ating mga sarili dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Kaya sister, samantalahin po natin ito, siguraduhin po natin na mapabilang po tayo sa mga linika ng Panginoon, mga alipin ng Panginoon na sila po ay mapapakinabangan nila. Sila po ay nasa wastong pamamaraan dito sa mundong ibabaw at sila po ay magtatagumpay dito sa mundong ibabaw at hanggang sa kabilang buhay. So ganito lang sister, para makasigurado po tayo
ay sundin niyo po ako sa anuman bibigkasin ko. Itaas po natin ang ating hintuturo. Ganito. Ito ay sinyalis na ating sinasamba ay ang Panginoon na nag-iisa. Ang ibig po sabihin ng nag-iisa, walang katambal, walang kaagaw. Hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon dahil sa magugulo po tayo. Dahil sa kung dalawa ang ating Panginoon, siguradong magkakaagawan sila o magkakaiba sila ng kagustuhan. Kapag nagkaagawan sila ng kagustuhan, magugulo po tayo. Kaya isa po sa mahalagang katangian ng sinuman ng karapat-dapat magiging Panginoon ay siya po ay walang katambal. Yun ang ibig po sabihin sa ganitong gawain. So, lakasan po natin ang ating pagbibigkas, sister. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Ikaw po ang pinili ng Panginoon sa kanyang mga linika na ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Kaya congrats sa iyo, sister. Ingatan po kayo ng Panginoon, sister.